Alondra POV. Congratulations, Mr. and Mrs. Morgan. Anang judge sa nakipagkamay isa-isa sa amin ni Anthony. Congrats sir, ma'am. Ani Graham naman na nakangiti sa aming likuran. Tumango si Anthony kay Graham at bumaling ulit kay Judge De Mesa, saka hinapit ulit ako padikit sa kanya. We need to go now. Maraming salamat Judge. Walang anuman, Mr. Morgan. Ilang sandali pa ay nakalabas na rin kami sa office ng Judge, at ngayon ay naglalakad na kami patungong elevator pababa ng building. Anong kotse ko ang dinala mo Graham? Aniya kay Graham. Tahimik at formal lamang ang huli, habang nakasunod sa aming likuran. Black Ferrari sir. Tumango si Anthony at sandali kaming tumigil sa tapat ng elevator. Walang lingon likod na tinanggap niya ang inilahad nitong car keys sa kanya. Bumukas ang elevator at pumasok kaming dalawa. Sa kabilang elevator naman sumakay si Graham. Wala pa rin akong imik. Kumunot ang noo ko nang makita ang keyset sa harapan ko, na ibinibigay niya ngayon sa akin. Tiningnan ko siya gamit ang nagtatanong kong reaksyon. Para saan ang mga susing yan? Key of the new master's bedroom ng bahay, pati na ng kwarto ni Atticus, he said plainly. Anong ibig niyang sabihin? Gusto na rin niyang tumira na din ako, kami ng anak ko sa bahay niya simula ngayon. Bago pa man ako makapagsalita, ay naunahan niya na ako. You're a married woman now. I don't want to see my wife sleeping somewhere. At mas lalong ayokong may masabi ang ibang tao na asawa na kita, pero pinababayaan pa rin kitang lumungga sa kung saan-saan. Ayoko ng ganun. Oh, so, we're talking about his pride here. I hate him. Hindi na lamang ako sumagot pa dahil sa sobrang inis ko. I just rolled my eyes. As if, may magagawa pa ako. Magluto ka o magpaluto ka na lang kay Yaya ng dinner ninyo ni Atticus. Huwag mo na akong hintayin pa. As I've said earlier, marami pa akong trabahong naghihintay sa akin sa opisina, kaya baka gabihin na ako ng uwi. Patuloy niya. Bumukas ang elevator, at lumabas kaming dalawa. Lumabas rin si Graham mula sa kabilang elevator, at sumunod sa likuran namin palabas. Pagkalabas ng hall, dumiretso na si Graham sa basag ang harapan na gray BMW ni Anthony, at iminaneho na iyon sa kung saan, habang kami naman ng huli ay narito pa rin, at nakatayo sa harap ng kanyang itim na Ferrari. Maghintay ka rito saglit. Tatawagan ko na si Tyson, para sunduin ka rito at ihatid na kayo ni Atticus sa bahay. Huling sinabi niya at binuksan ang kanyang sasakyan. Ilang sandali lang ay pinaharurot na niya iyon, at ako ay naiwan ng mag-isa dito sa tapat ng West Hall. Parang hindi ako makapaniwala, sa isang iglap lang ay asawa ko na ang lalaking iyon. Kung panaginip lang ito, gusto ko nang magising ngayon. But this isn't a dream, it's actually a nightmare. A nightmare of reality. Hindi nagtagal ang paghihintay ko, nang mamataan ko rin kaagad ang kotse ni Tyson. Huminto ito sa tapat ko, kaya agad kong binuksan ang backseat at pumasok roon. Mommy, magiliw na ani Atticus at hinalikan ako sa pisngi. I smiled. Sinubukan ko na munang alisin lahat ng pag-aalala, at takot na bumabalot ngayon sa puso ko, dahil sa pagpapakasal ko, dahil ayokong makita ng anak ko na mahina ako. Siguradong mag-aalala rin siya sa akin, at iyon ang iniiwasan kong mangyari hanggat maaari. Where have you been son? Magiliw ko ring tanong sa kanya. Dinala po ako ni Tito Tim sa WOF, Mommy. Naglaro po kami ng Shooting Mania, Fish Lagoon tapos Marine Treasures, at pinakamagaling po ako sa Hitting Master, at marami pa pong iba. Tuwang-tuwa na kwento niya. Natutuwa naman ako na makitang natutuwa din ang anak ko. Wow! Talaga? Nag-enjoy ka ba? Oo naman po. Bahagyang tinapik ko siya sa ulo. Sa kabila ng lahat ng hindi magandang nangyari ngayong araw sa buhay ko, naging banayad pa rin kahit paano ang pakiramdam ko, nang masilayan ko ang masayang mukha nito. Bumaling ako kay Tyson na nasa driver's seat, at nagmamaneho. Salamat Tim. I smiled. He smiled too, in the mirror. Anytime. By the way, congrats Alondra. Nagtaka ako. Para saan naman? Anthony and you are finally married couple now. Congrats. Dugtong niya. Doon ako tuluyang naliwanagan. Oo nga pala, kasal na kaming dalawa ng pinsan niya.
Siyempre, alam niya yun, ano pat nanggaling kami ni Anthony sa isang huwes. Wala akong naging pagtugon roon. Bahagyang tumungo lamang ako at nag-iwas. Alam kong pinanunood pa rin niya ako sa salamin. Nakarating kami sa mansion ni Anthony. Pinagbuksan kami ng guard sa main gate, at ipinaroda ni Tyson ang kotse sa garahe. Bumaba na rin kaming tatlo mula sa loob ng sasakyan, at ngayoy naglalakad na patungo sa mismong looban ng bahay. Hawak-hawak ko ang isang kamay ni Atticus, habang pareho kaming napapatingin sa bawat paligid ng bahay. Kanino pong bahay to, Mommy? Anang anak ko. Huminto saglit kami at sinagot ko ang tanong niya. Bahay ng Daddy Anthony mo. Nagulat ang bata pero nagningning din ang kanyang mga mata. Kay Daddy pala to. Papasyalan po siya ngayon natin dito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya, gayong hindi naman kami namamasyal lang rito. Dito na kami titirang mag-ina simula ngayon, at hindi ko alam kung paano ito ipaliliwanag sa kanya. Nasa office pa ang daddy mo, Atticus. He will explain everything to you later, pag dumating na siya. But for now, we'll get inside first. Okay, sali ni Tyson. Nakangiting sumang-ayon ang walang kamuwang-muwang na bata. Salamat talaga sa tulong, team, Alondra. Napatingin ako sa may edad na babaeng tumawag sa pangalan ko. Nang nakapasok na kami sa center hall ng bahay, at kagagaling lang marahil nito sa kusina, dahil bukod sa nakasuot siya ng apron, ay may hawak-hawak pa siyang sandok sa kanyang kanang kamay. Malapad ang ngiti ko nang mapagtanto ko kung sino siya. Yaya. Nako, Alondra, ikaw na nga yan. Diyos ko. Halos hindi makapaniwalang naibulalas niya, kasabay ng pagtapon sa kung saan sa hawak niyang sandok, sa kaagarang sinalubong ako ng napakahigpit niyang yakap. I embraced her back. I miss you po, Yaya. Ilang sandali ay nagdistansya din kami mula sa yakap. Halos hindi pa rin siya makapaniwalang kaharap na ulit niya ako ngayon, makalipas ng 9 na taon. Namiss kitang bata ka. Malaki na ang ipinagbago ng istruktura mo, pero napakaganda mo pa rin. Kailan ka pa dumating? Aniya habang hawak ang dalawang kamay ko. Noong mga nakaraang buwan lang din po, ya. Kumusta naman po kayo? Eto, maayos pa rin at malakas pa din naman. Ikaw, kumusta ka na rin? Maayos din po. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, naparito ka. Bibisitahin mo ba si Anthony? Nagkabalikan na ba ulit kayo ng alaga ko? Puno ng pag-asang tanong niya. Nagkabalikan nga ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sagot kung nagkabalikan na nga kami ni Anthony, dahil sa pagkakaalam ko, kami na nga ulit ngayon, ngunit hindi na isang magnobyo at nobya lang, kundi bilang mag-asawa na. At labag sa kalooban ko ang maging asawa ng alaga niya, pero wala na din naman akong magagawa. Nag-iwas na lamang ako ng tingin, dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Diyos ko, sino ang batang yan? Pinaghalong mukha ninyong dalawa ni Anthony ang kanyang itsura. Gulat na naibulalas niya habang nakatingin na sa anak ko, at napatikip ng mga kamay sa kanyang bibig sa sobrang pagkabigla. Agad kong nilingon ang anak kong nasa likuran ko, habang hawak-hawak ni Tyson. Nagtatakang nakatingin naman ito sa gulat na si Yaya. This is Alondra and Anthony's son. Si Tyson ang nagsabi kay Yaya. Anak ninyo ni Anthony. Ibig sabihin ay nagkaanak pala kayo, 9 na taon na ang nakakalipas. Ani Yaya habang nasa akin na ulit ang mga mata. Tumungo ako. Bumaling ulit siya sa bata, at ilang sandali lang ay nilapitan kaagad niya ito. Yumukod siya ng bahagya, para magpantay sila nito sa kanya ito niyakap. Wala man lang akong kaalam-alam. May anak na pala ang alaga ko. Isa na pala siyang ama. Nabigkas niya habang yakap pa rin si Atticus. Kumalas siya habang tinatitigan pa rin ang anak kong inosente lamang na nakatingin sa kanya. Sino po kayo? Tanong nito. She's Yaya yan, Ira, son. Ang matagal ng tagapag-alaga ng daddy mo. She's also his second mother. Ako ang sumagot sa tanong nito. Ikaw si Atticus. Ang cute mo, iho. Kamukhang kamukha mo pareho ang ama't ina mo. Ani Yaya sa bata. Salamat po. At salamat din sa pag-aalaga sa daddy ko sa loob ng maraming taon. Nakangiting sagot nito sabay banayad na hinawakan nito ang pisngi ni Yaya. Nagulat kami sa ginawa ng malambing kong anak, lalo na si Yaya yan, Ira. Gayunpaman ay sobrang nagalak siya sa ginawa nito, kung kaya't muling niyakap niya ito.
Tinugon na rin nito ang yakap niya. Diyos ko, hindi lang gwapo ang anak ng alaga ko, napakabait at napakalambing din. Tuwang-tuwa siya. Magaang napangiti na lamang ako, habang pinanunood sila. Medyo tumanda na nga si Yaya, at marami ng kulay puti sa kanyang buhok, pero ang kabaitan niya ay hindi pa rin kumukupas hanggang ngayon. Ilang sandali pa ay narito na kami ni Yaya Ira sa loob ng kusina, at tinutulungan ko siya sa pagluluto. Ang totoo niyan, ayaw pa nga niya akong payagan na tumulong, nung nagpresenta ako dahil nakakahiya naman daw at bisita pa ako. Katwiran ko naman ay ako pa rin naman ito, si Alondra na mahilig tumulong sa pagluluto kapag nasa kusina na. Kailan pa nalaman ng alaga ko? Ang tungkol sa anak ninyo. Ani Yaya habang nagpiprito ng karne sa gas stove. Just a week ago po. Sabi ko habang naghihiwa naman ng kamatis dito sa mesa, at nakaupo sa isang silya. Habang nagluluto kami ni Yaya dito sa kusina, para sa hapunan namin, ay nasa living room naman si Atticus kasama si Tyson, at naglalaro sila ngayon ng video games doon. Nako, kamakailan lang pala niya nalaman. Nga pala, nawala ka rin ng halos 9 na taon ah. San ka nagpunta hiha? Sa New York po, doon ko na rin naipanganak si Atticus. Tinakpan sandali niya ang kanyang piniprito, at sandali itong iniwan para makipagkwentuhan sa akin. Umupo siya sa kaharap kong silya. Kaya pala hindi ka namin mahagi Haji Lap noong hinanap ka namin, dahil nasa ibang bansa ka na pala. Natigilan ako bigla. Hinanap nila ako. Hinanap ako ni Anthony noon. Sandali kong itinigil ang paghiwa ng kamatis, at sinalubong ang mga mata ni Yaya. Hinanap po ninyo ako. Aba oo naman. Hindi mo pala alam. Halos ilang taon ka ring hinanap noon ng alaga ko. Seryosong sagot niya. Nabaling sa kung saan ang mga mata ko, habang hindi makapaniwala sa natuklasan ko. Hinanap nga ako ni Anthony noon. Pero bakit? Di ba wala na nga siyang pakialam noong mga panahong iyon sa akin? Ngayon, ang tanong ko naman ang sagutin mo hiha. Kanina ko pa itinanong ito sa'yo, pero hindi mo ako sinasagot. Nagkabalikan na ba kayo ng tuluyan ni Anthony? Bumalik ang mga mata ko sa nagtatanong niyang mukha. Kasal na po kami. Kanina lang. Pagtatapat ko na ng totoo. Sa sobrang pagkabigla halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Ngunit nang makita niya ang wedding ring sa aking daliri, ay tuluyan siyang napahawak sa kanyang bibig dahil sa gulat. Diyos ko, totoo nga, nagpakasal na kayo. Naibulalas pa niya. Tumango lamang ako. Ilang sandali lang ay nakabawi rin siya, mula sa pagkagulat at inalis na ang kamay sa kanyang bibig. Alam ko ang lahat ng nangyari sa inyo 9 na taon na ang nakakaraan. Loko-loko ang alaga ko, at sinaktan ka niya kaya nagkahiwalay kayo. Ngayon malalaman ko na lang bigla na nagpakasal na kayo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Alondra, nagpakasal ba kayo dahil mahal niyo pa ang isa't isa, o nagpakasal lang kayo, para sa responsibilidad sa bata? Napayuko ako at sinubukang pigilan ang nagbabadya na namang kumawala na luha, mula sa aking mga mata. Hindi ko din po alam ang sagot dyan Yaya. Pero kung papipiliin kung saan ang mas malapit na dahilan sa dalawa, kung bakit kami nagpakasal, sa tingin ko po ay ang pangalawa iyon. Diyos ko hiha, maling itinali ninyo ang isa't isa sa panghabang buhay na commitment na yan, nang dahil sa isang responsibilidad. Oo nga't napakalaki ng responsibilidad na mayroon kayo kay Atticus, dahil kayo ang mga magulang ng bata, pero Diyos ko naman, ang magpakasal kayo ng walang kasiguraduhan sa isa't isa. Mali dahil hindi lamang ninyo pinagsisinungalingan ang mga sarili nyo, kundi pati na rin ang Diyos. Hindi ko na napigilan pa. Tumulo na talaga ang mga luha ko. At kung nagpakasal kayo ngayong araw, nasaan siya ngayon Alondra? Nasaan sa mga oras na to ang asawa mo? Nasa opisina pa po niya. Hayaan na lang po natin siya sa ngayon, dahil alam kong marami pa naman po talaga siyang trabaho roon na dapat tapusin. Basag na ang boses ko dahil may kung anong bara na ang nasa lalamunan ko. Pero kakakasal nyo lang, at hindi dapat niya iniiwan ng basta ang kanyang asawa, lalo sa araw ng bagong kasal. Tumaas na ang boses niya. Intindihin na lang po natin siya. Ayaw lang talaga siguro niyang maging pabaya sa kumpanya niya. Pakiusap po. Ngayon ay kinukumbinsi ko siyang pagpasensyahan ang ugali ng makasarili niyang alaga. Pagpapasensyahan ko siya sa ngayon, para sa iyo Alondra, pero pagsasabihan ko pa rin siya ng mga dapat,
at hindi na dapat niyang gawin ngayong may asawa na siyang tao. Anthony POV. Inilapag ko ang ballpen sa tabi ng tinatapos kong pangalawang blueprint. Napahilot ako sa aking sentido, dahil ramdam kong pagod na ako at inaantok. I reached for my laptop, when I feel that I need to take a break also. I logged into my Facebook account. Tiningnan ko ang newsfeed, pare-pareho lang namang friends and posts yung mga naroon. Tulad na lang ng mga post ni Ryder, na gumagala sa kung saan-saang lugar. Habang nakakasalamuhan ng kung sino-sinong mga babae. Walang improvement, babaero pa rin. Si Parker naman na ngayon ay nasa rest house pala niya sa Tagaytay, kasama ang isang mukhang simple at matinong babae. Base sa mga nakapost na pictures nilang dalawang nung babae, ay nakikita kong nag-i-improve na rin siya, mukhang tinatamaan na. At si Jonas naman na puro pa rin sweet photos with sweet captions nila ni Kali ang post niya. Isa rin tong si Jonas nakita na yata ang forever niya, at halatang si Kali na nga iyon. Nang mabagot ako sa katitingin sa mga halos paulit-ulit na mga post ng mga kaibigan ko, sunod ko nang tiningnan ang chat and to my surprise, online din ang mga asungot. Even Wade. Speaking of Wade. Kumusta na rin kaya ang isang yun? Sa States ngayon. Natigil ako sa pag-iisip, nang biglang may nag-pop up na message sa akin. Galing kay Parker. Parker, congrats newlywed man. Best wishes sa inyong dalawa ni Alondra. Nagulat ako. How did he know? Agaran akong nag-reply. Anthony, alam mo, Parker, Tyson sent us the group message telling us that finally you're not a bachelor anymore. Haha, sa una nga ayokong maniwala, kasi napaka-imposible, pero nang nag-forward siya ng picture ninyo ni Alondra, kasama ang anak ninyo, boom. Biglang naging posible ang imposible. Si Tyson pala ang may pukona. Gag, pasaway din talaga. Pero paano nga pala nagkaroon ng isang yun ng picture, na kasama ko ang mag-ina ko? I replied again. Anthony, what picture do you mean? Parker, that picture when you were in the Jollibee together with Alondra and your son. At paano nagkaroon si Tyson ng picture namin nina Alondra at Atticus? Nakuha noong nasa Jollibee kaming tatlo. Did he steal it from my BlackBerry? Hindi pa ako nakakapag-reply, ay nag-send ulit siya ng panibagong message. Parker, out na muna ako bro. Again, congrats and best wishes sa inyo ni Alondra. If I have time, papasyal ako dyan sa inyo, to finally meet the young Morgan. Iyon lang at nawala na ang green dot sa gilid ng kanyang pangalan, indikasyon na tuluyan na nga siyang nag-log out. Maya-maya pa ang BlackBerry ko namang nasa isang tabi ng table ko ang tumunog, at agad ko itong kinuha. It's a text message from Ryder. Hey married man, congrats. Haha, tali ka na sa wakas, big T na lang kulang. Pero seryoso, Captain kasal ka na talaga. Totoo, parang ayokong maniwala sa group message ni Team E. Natawa ako sa text niyang iyon, at nag-reply kaagad ako. Me, I am. Maniwala ka, mabilis siyang naka-reply. Ryder, way, me, sira. Haha, naniniwala na ako, pero mantakin mo yun no. Sa loob ng maraming taong hindi kayo nagkita, kayo pa rin naman pala sa huli. Kami ni Alondra pa rin naman pala sa huli. Masarap pakinggan. That's why, as much as possible, I want to make it this way. Muling nag-send ng text si Ryder. Ryder, I also saw the photo of your child. Pinaghalong mukha ninyong dalawa ni Alondra ang mukha ng bata. How old is he anyway? Me. 8 but he's coming 9 this July. Ryder, ibig sabihin kahit noong nasa college pa lang tayo, binuntis mo na pala si Alondra. Pasaway ka din eh. But all in all, kayo pa rin naman ang nakapagpakasal. Best wishes sa inyo. Me, thanks. Hindi na siya nakapag-reply pa pagkatapos noon. Ilang sandali lang, ang laptop ko naman ang tumunog. An incoming video call from Jonas using Skype. Magko-congrats lang din yan for sure, kaya sinagot ko na rin agad. Nakita ko siya sa kabilang linya, na nasa isang kwarto, habang nakaupo sa gilid ng kama katabi ang long-time girlfriend at ka-live-in na si Kali. Jonas, Captain, Kali, hi, Anthony. Kamakaway pa. Tumango ako kay Jonas habang nakangiti, at bahagyang kinawe naman si Kali.
Jonas, totoo ba ang balitang kasal na kayo ni Alondra? I nodded. Kali, really? Kumusta naman siya? Matagal din kaming hindi na nagkita, at nagkausap ng isang yun, sobrang miss ko na nga Me, she's alright. Don't worry, I'll send your regards to her. Kali, salamat ha. Saka pakisabi na rin Anthony, na hindi na ako nagtatampo sa kanya, hindi na talaga at sobrang miss ko na siya. Tumungo ako. Kali, how about the child they're talking about? Totoo ba? May anak na kayo? Me, it's true. We have one. Jonas, teka, kailan lang? Tapos kakakasal nyo pa lang di ba? Me, yeah. We just got married today. Our son's 8 years old now. Nakita ko ang sobrang gulat sa kanilang mukha. Jonas, ang ibig mong sabihin, noon pa pala nabuntis mo na siya. I nodded. Kali, kailan mo lang nalaman ang tungkol sa bata? Me, just a week ago. Kali, oh my God. Sandali kaming pare-parehong natahimik, sa mga segundong nagdaan. Jonas, teka, nasan ka nga pala ngayon? Anong lugar yan? Are you at your office right now? Nakakunot noong tanong niya. I just simply nodded. Jonas, Captain Anthony naman. Ba't nandyan ka pa sa opisina mo? Are you even aware it's already past 10:30 in the evening? Pare naman, pamilyado ka ng tao o. May asawa at anak ka nang naghihintay sa'yo sa bahay nyo. Alondra, oo nga naman Anthony. First night nyo pa naman ni Alondra bilang isang married couple, kaya dapat ini-enjoy ninyong dalawa ang gabing ito, imbes na nagbababad ka dyan sa opisina mo. Parang bigla akong natauhan, at napangaralan sa sinabi ng dalawa. Oo nga pala at pamilyado na akong tao ngayon. May asawa at anak na akong naghihintay sa akin sa bahay, kaya ano pang ginagawa ko rito sa opisina ng ganito, nakalalim ang gabi. It's Alondra and I first night tonight as a married couple. Jonas, okay lang naman yan baby. Kahit hindi na nila celebrate ngayon ang first night nila, matagal na din naman nilang nagawa iyon, kaya nga may atikas na sila diba? Malambing na aniya sa katabing nobya. Kali, odds. Oo nga pala no. Hehe. Jonas, tayo naman gawa ng baby. Naglalandi na siya habang hinahalikan na si Kali sa leeg. Kali, ano ba? Tigilan mo nga ako dyan. Di ba baby mo naman na ako? Nakikiliti naman ako. Jonas, oo pero iba pa rin yung. Sinarado ko na lang ang laptop dahil naaasiwa akong panuuri ng paglalampungan nilang dalawa. Mga walang hiya, kitang nasa harap at kausap pa nila ako diba? Tapos kung makapaglandian sa isa't isa. Makauwi na nga lang. Alondra POV. Pinagmamasdan ko ang anak kong maganda, at mahimbing na ang tulog ngayon dito sa kanyang bagong kwarto. Kanina pa nakauwi si Tyson, nang matapos kaming kumain ng dinner. Si Yaya Yan Iron naman ay tulog na rin. Ako na lamang ang hindi pa. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid ng kwartong ibinigay ni Anthony sa aming anak. Maganda ito, malaki at kumpleto sa mga kagamitan. May walk-in closet, may mini music room na kumpleto din sa instruments. May study room and even a library. Tapos maraming panlalaking laruan tulad na lamang ng robots, Power Rangers, and even stuffed toys of Son Goku, Doraemon characters and a lot more. Sobrang nagustuhan nga ito ni Atticus pagkakita pa lang niya kanina. Halos mapapitlag ako nang makita si Anthony, na nakasandal sa pintuan, habang naka-crossed arms pa at matamang tinatitigan ako. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko nang makabawi. Hindi naman masyado. Direktang sagot niya, habang hindi pa rin inaalis ang mga mata sa akin. Inayos ko ng bahagya ang pagkakalagay ng kumot sa katawan ng anak ko, para maging mas komportable pa ang tulog nito, at para na rin makaiwas ako mula sa nakakalusaw na mga mata ng lalaking nasa pintuan. Kanina pa tulog si Atticus. Siya naman ang nagtanong. Lumapit siya sa tabi ko, at bahagyang hinawakan ang pisngi ng tulog na bata. Tumingin ulit ako sa kanya sa katumango. Oo nga pala, kumain ka na ba? Biglang naging malambot ang aking tinig. Hindi ko naman maipagkakailang, kahit puno ng hinanakit ang loob ko ngayon, dahil sa pilit na pagpapakasal namin, ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Galing siya sa opisina at halos mag-aalas 11 na ng gabi, kaya ano bang malay ko, baka hindi pa siya nakakakain ng hapunan at gutom na. Bahagyang tumango siya.
Kumain na ako kanina, bago ako umuwi rito. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Binantayan ko pa kasing makatulog si Atticus. Ganun ba? Mahimbing na ang tulog niya ngayon, hayaan na natin siyang makapagpahinga ng buong magdamag. Let's go. Aniya saka naglakad na ulit patungo sa pintuan. Hindi pa siya tuluyang nakakalabas ng kwarto, nang muli niya akong nilingon. Tinaasan pa niya ako ng isang kilay. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? I said let's go. May bahid na ng iritasyon ang kanyang tono. Napayuko ako. Babantayan ko si Atticus, kaya dito ako matutulog sa tabi niya. He smirked. Don't make our son as your excuse, just to escape from your responsibilities to me as my wife. Wala akong naging pagsagot. Anong gusto niyang palabasin ngayon? Dahil mag-asawa na kami, kaya kailangang magtabi rin kaming matulog sa iisang kwarto at sa iisang kama. He's really scary. Don't wait till I drag you forcefully to our room. Hindi mo magugustuhan kapag ginawa ko yun. Nagbabanta na ang kanyang tono, at natatakot na nga ako. Tuluyan na siyang lumabas ng kwarto at tumungo. Ako naman na halos hindi alam ang gagawin, dahil sa takot ay natagpuan na lamang ang sariling sumusunod sa kanyang likuran. We reached the master's bedroom. Pumasok kami sa loob. Hindi ito yung kwarto niya 9 years ago. Mas malaki ito at halatang mas bago lang na naipagawa. Tumingin ako sa bawat paligid. May study room at library din siya rito, walk-in closet at may kitchen room pa, na parehas rin ang nasa ibaba na kompleto rin sa gamit. Nagkita na ulit kayo ni Yaya Yan Ira. Tulog na ba siya? Tanong niya nang tumigil kami sa tabi ng king-size na kama. Tumungo ako. Mabuti kung ganun. Naligo ka na ba? Oo, naligo na ako kanina. Kung ganun, maliligo na rin muna ako ngayon. Hintayin mo ako rito, at ayusin mo na rin ang higaan natin. Gusto kong pagkalabas ko ng banyo, kama ng isang bagong kasal ang bubungad sa akin. Huling bili niya at tuluyan nang pumasok sa banyo. Pagkapasok niya ng banyo, ay inayos ko nga ng mabuti ang higaan. Inilagay ko ang mga unan sa dapat na ayos ng mga ito. Pagkatapos ay naupo na lamang ako sa gilid ng kama, dahil wala naman na akong gagawin. Tiningnan ko na lamang ang aking sarili sa kaharap kong full-length na salamin. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin mapaniwalaan na mag-asawa na nga kaming dalawa. Kahit na siya ang lalaking tanging pinangarap kong mapakasalan ko, hindi pa rin ako masaya ngayon, na sa wakas ay natupad na ang pangarap ko. Nay hindi ko magawang matuwa kahit konti. What are you thinking that deep? Halos mapatalon ako sa gulat, nang makitang nakalabas na pala si Anthony mula sa banyo. Nakatayo siya sa pintuan yun, habang walang suot na damit pantaas, at tanging tuwalya lang na nakatapi sa baywang ang kanyang saplot sa katawan. May mga tumutulo pang tubig sa kanyang balikat, galing sa buhok niyang basa. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Alam ba ng lola mo na nandito ka ngayon sa bahay ko? Tanong ulit niya. Umiling ako. I just made an excuse, para hindi siya mag-alalang hindi kami nakauwi ngayong gabi ni Atticus sa bahay. She doesn't know I'm actually here. And she doesn't even have any idea that we got married. Tell her the truth tomorrow. Ayokong nagsisinungaling ka sa lola mo. After all, malalaman at malalaman pa rin niya ang tungkol sa atin. He said while taking steps near here. Kinakabahan na ako. As much as possible, ayokong lumapit siya sa akin, na ganyan lang ang ayos at suot niya. I will. Sinusubukan ko pa ring kontrolin ang kaba ko, dahil ayokong mabakas niya iyon. Tuluyan siyang nakalapit sa tabi ko, at hindi pa rin ako makatingin sa kanya. Sunod-sunod na pagbuntong hininga ang ginawa ko. Bakit kinakabahan ka? Nanunuyang tanong niya. Nagulat ako. Bakit alam niyang kinakabahan ako? I'm not. Mariing tanggi ko agad. Mapanuksong tumawa siya. My wife's afraid. I said I'm not. Napataas na ang boses ko, dahil sa naiinis na ako sa kanya. Then why so defensive? Patuloy pa rin niya, at unti-unting inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Agad ko siyang itinulak. Hindi nga sabi. Excuse me, matutulog na ako. Tumayo na ako at akmang maglalakad na sa kabilang gilid ng kama, pero maagap na nahawakan niya ang braso ko, kaya napatigil ako. Hinarap ko ulit siya at matapang na sinalubong ang mga mata niya. Seryoso na ulit ang kanyang mukha. Where do you think you're going?
He asked authoritatively. Naiinis pa rin ako. Matutulog na ako. And what do you think? I'll just let you sleep this early. He smirked. Alas 11 na ng gabi kaya matutulog na ako. Tinangka kong bawiin ang braso ko, pero ayaw pa rin niya akong bitawan. We're not going to sleep yet. Deklara niya. Kung ayaw mo pang matulog, huwag mo akong idamay. Matutulog na ako. Paasag ko na. Sobrang nakakairita na kasi siya. Nagulat ako nang hinapit niya ako sa baywang, at dinala pa dikit sa kanyang katawan. Halos manigas ako sa pinaghalong kaba at takot. Inilapit pa niya ang kanyang bibig sa aking tenga at bamulong. Don't sleep yet. Gagawa pa tayo ng kapatid ni Atticus. He whispered seductively. That sent shivers down my spine. God! Pakiramdam ko lahat ng balahibo ko sa batok ay nagsitayuan. Itinulak ko siya sa dibdib palayo sa akin. Anong pinagsasabi mo? Pagmamatapang ko pa rin. Itinutulak ko nga siya, pero walang nagagawa ang pagtulak ko, dahil imbes na lumayo siya, ay mas lalo lamang niyang idinidikit ang katawan niya sa akin. Hands off. He smirked. It's our first night as a married couple, kaya gagawin lang naman natin ang karaniwang ginagawa ng mag-asawa sa unang gabi. No. Natatakot na ako. No ha. Fine, let's see then. Nagulat ako nang itinulak niya ako pahiga sa kama, at agad na pinaibabawan. Kung kanina sobrang kaba at takot lang ang nararamdaman ko ngayon, ay sindak na. Nasisindak na ako sa ginagawam at pinagsasabi niya, literally. You're my wife now. And you are responsible to give me all my needs as a man, as your husband. You are obliged to satisfy me. Mariing sabi niya at tuluyang sinakop ang labi ko. Pinaghahampas ko ang dibdib niya, para tumigil siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko rin binubuksan ang bibig ko, para hindi siya makapasok kahit na ano pang pilit niyang ipasok ang kanyang dila roon. Pinaghahampas at pinagsusuntok ko siya, pero parang wala namang epekto sa kanya, dahil patuloy lang siya sa ginagawa. Nang mairita siya sa panghahampas ko, ay sandali niyang itinigil ang panghahalik para ipangko ang dalawang kamay ko, sa magkabilang gilid ng ulo ko, sa aking yulunan. Mas lalo akong nawala ng laban, dahil malakas ang puwersa niyang nakahawak sa magkabilang palapulsuhan ko. And ay hindi magawang makawala ng mga kamay ko. Sinakop niyang muli ang labi ko, at mariing itinitikom ko pa rin ito, para hindi siya makapasok. I will never give him the entrance. Open your mouth, he commanded. I never follow him. Matapang lang ang mga mata kong nang aasik na sinasalubong ang mga mata niya. Hinding-hindi ko siya hahayaang magtagumpay sa gagawin niya. He smirked, playing hard to get ha. Open it now, he commanded again. No, nagmamatigas ka talaga. Fine, let's see kung hanggang saan ang tapang mo. Hindi na niya ako tinangkapang halikan sa labi, dahil ang leeg ko na ang pinagdiskitahan niya. Marahas na pinaghahalikan niya ako sa leeg. Dahil walang kawala ang mga kamay ko, kaya ang mga paa ko na lamang ang pinagpapadyak ko, para patigilan siya sa kanyang kahibangan. Pero wala ding nagawa ang pagpapadyak ko, dahil inipit lamang ng magkabilang tuhod niya ang mga tuhod ko, kaya kahit pagpapadyak ay wala na ring laban. Anthony, stop it. Anthony, please stop. Anthony. I am even pleading him now. Wala na ang tapang ko, kaya halos magmakaawa na ako ng paulit-ulit, para lang tumigil siya, pero ayaw pa rin niyang tumigil. Anthony, please don't do this. Please stop. Humahagulgol na ako, dahil masyado na akong nasasaktan sa ginagawa niya. Physically and emotionally. Pero para lang akong nakikipag-usap sa isang bato, na hindi naman ako pinakikinggan. Bumaba ang kanyang halik sa aking dibdib, at napabulong ako. Wala na akong magagawa, masyado siyang malakas at determinado sa ginagawa niya, kaya hindi na ako naglaban. It's just useless. Hinayaan ko na lang siya sa pambababoy sa katawan ko, habang ako ay hindi na lamang gumagalaw at tanging iyak na lang ang magagawa. Pinunit niya ang damit pantaas na suot ko, kaya nalantad ang hubad kong itaas sa kanya. Tanging ang lacy bra ko na lamang ang natira roon. Hindi na niya hawak ang dalawang kamay ko, kaya umiiyak na tinakpan ko ang katawan ko gamit ang mga ito. He smirked again. It's beautiful. Hindi mo kailangang takpan. Hindi ko pinakinggan ang sinabi niya, bagkus ay pinanatili kong nakatikip ang mga kamay ko sa dibdib ko.
Ngunit mabilis pa sa orasan na nakuha niya ang mga kamay ko roon, at basta na lamang niya pinunit ang bra ko, kaya nahantad ng tuluyan ang dibdib ko sa kanya. Sobrang nahihiya ako kaya tinangka kong muling takpan iyon ng mga kamay ko, pero hindi ko na rin nagawa dahil maagap na pinangkuulit niya ang mga ito sa kama, tulad ng ginawa niya kanina. Tapos ay parang gutom na gutom siyang sinakop ang mga ito. Pabalik-balik at paulit-ulit sa kaliwang at sa kanan, iyak na lamang ako ng iyak dahil wala akong laban sa lakas niya. This is not him. This is not really the Anthony I have been loving all my life. Hindi siya itong kasama ko ngayon sa kwartong ito, kundi isang masama. Isang masamang tao, gustong pagsamantalahan ang katawan ko. This is not him. This is not him. Paulit-ulit ko na lamang na binubulong sa sarili ko, habang mariing nakapikit at ipinagdarasal, na sana ay panaginip lang ito at magising na ako ngayon din. Binitawan ulit niya ang pagkakapangko sa mga kamay ko, para ang suot ko namang palda ang habarin niya, at nagawa nga niya ng walang kahirap-hirap. Lumantad sa kanya ang aking makikinis na binti, at tanging panloob na natirang saplot ko pang ibaba. Wala ka talagang kasing ganda, he said with amusement in his eyes, while still looking at my almost naked body. Kung sa ibang pagkakataon, ay matutuwa ako na sabihan niyang wala akong kasing ganda, pero sa pagkakataong ito ngayon, ay wala akong ibang maramdaman kundi galit. Galit dahil alam kong sinabi lang niya ang ganyan, dahil ang hubad na katawan ko ang nakalantad sa kanya ngayon, at hindi dahil sa maganda ako sa kung sino ako. Pakiramdam ko nga, sa sobrang galit ko, ay halos wala na rin akong maramdaman ngayon. Para bang nakakamanhid. Napadaing ako sa sakit nang may maramdamang akong bigla sa katawan ko. It hurts. Mapang-uyam na tanong niya. Hindi ako sumagot. Nakatungo lamang habang mariing nakapikit. Iniisip na magigising rin ako mula sa masamang panaginip na ito. Muling umakyat ang kanyang halik sa aking leeg, leaving me marks there, pababa sa aking dibdib, sa tiyan, at puson hanggang pababa. Habang tumatagal ay nakakaramdam na ako ng pagkaliyo, dahil sa kanyang ginagawa. Nag-iinit ako at pakiramdam ko, kahit na fully air-conditioned ang kwartong ito, ay pinagpapawisan pa rin ako. Sunod-sunod ang bulong na aking pinakawalan nang maramdaman ko na ang tagumpay. Tuluyan kong ang narating ang huli, pero hindi pa rin siya tumitigil at patuloy pa rin sa ginagawa niya. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa pinaghalong emosyon na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Please stop now, kahit ang pakikiusap ko ay naging pabulong pa ang dating. Hindi siya tumigil bagkus ay mas binilisan pa niya ang pagsayaw at sa hindi mabilang na pagkakataon, ay narating ko ng paulit-ulit ang iba't ibang pakiramdam, tumigil din siya sa wakas. Mabilis niyang tinanggal ang huling saplot ko sa katawan, at ganoon na lamang ang gulat ko nang tinanggal din niya ang tuwalyang nakatapi sa kanyang baywang. From there, I saw his body. Frightened, occupied all over my mind and heart. Tulad ng built ng katawan niya, ay lumaki rin pala ang kanyang kumpara sa 9 na taon na lumipas nang una ko itong masilayan. I'm really excited to you now, Alondra, he murmured frustratedly. No, don't do this. Ayoko. Para na akong maghihisterya sa takot na muling nakikiusap sa kanya. I'm really scared. Paniguradong masasaktan ako kapag ipinagpilitan niya ang gusto niya. But over and over again he never listened to me. Instead, he forced me. Napasigaw ako sa sobrang sakit, ang sakit-sakit. Para namang binuhusan siya ng malamig na tubig, at biglang natauhan. Maagap na lumabas siya, at tiningnan ako ng diretso sa mga mata, habang nagtataka ang kanyang itsura. You're so tight. When did your last? Napapaos niyang tanong. Hindi ako sumagot. Mariing nakapikit pa rin habang hinahayaan lamang ang patuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Alondra, tell me, when? Lamambot at may pagsuyo na ang kanyang tono. That was 9 years ago. With you. Mariin kong sagot saka muling sinuntok siya sa dibdib, at naghuhumagulgol ulit. God! Why didn't you tell me? Regret and worry drew on his tone. Hinayaan na niya ako sa paulit-ulit na paghampas ko sa kanyang dibdib. Galit ako sa kanya. Galit na galit ako. Walang pakundakang dinala niya ang ulo ko sa kanyang dibdib, at sa kaniyakap ako ng napakahigpit. Yakap na puno ng sinseridad at pagsuyo. Alondra, I didn't know. I'm sorry.
I'm really sorry.